Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyo at sa ating lahat. Muli tayong makikinig at mag-aaral ng Word of God. Pero manalangin po muna tayo para samahan tayo ng Diyos, gabayan tayo at proteksyonan para maging maayos yung ating pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos. Magsiyo po tayo. Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na mapagpala, aming Diyos na banal. Lord, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan o God. Lord, salamat sa umagang ito dahil pinagsama-sama mo na naman kami para makinig, mag-aral ng iyong mga salita. Lord, kagaya ng dati, muli mo po kaming samahan, turuan, gabayan, Lord. Buksan yung aming puso at isipan para maintindihan namin ang iyong mga sasabihin ngayong umagang ito. Lord, I pray na ang iyong mga salita na aming maririnig ngayong umaga ay mag-manifest sa aming mga buhay. Maisabuhay namin ito, Lord. At muli, Lord, samahan mo po ako, turuan, gabayan mo rin po ako, Lord, para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyo, O Diyos. Maraming salamat po sa pagkakataong ito, Lord God. Lord, inaangkin muli namin ang katagumpayan ng gawain ito dahil narito ka, kasama ka namin, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga po muli sa ating lahat mga kapatid. Bago po ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umaga, anyayahan ko lang po yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, nandito pa rin tayo sa James o Santiago. Pero nandito na po tayo sa chapter 5. Ito na po yung last part ng Santiago po. At dito po ako mag-share sa verse 13 hanggang 18 po. Ano po? Verse 13 ng chapter 5 ng Santiago. Mag-umpisa na po tayo. Meron ba sa inyong nahihirapan? Mag-pray siya. Meron ba sa inyong masaya? Kumanta siya ng mga papuri sa Diyos. Meron bang may sakit sa inyo? Ipatawag nila ang mga leaders sa church para ipag-pray sila at pahiran sila ng langis sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dahil sa prayer na may pagtitiwala sa Diyos, gagaling ang may sakit. Palalakasin siya ng Panginoon at kung nagkasala man siya, patatawarin siya. Kaya ipagtapat nyo sa isa't isa ang mga kasalanan nyo at ipag-pray nyo ang isa't isa para gumaling kayo. Mabisa at malaki ang nagagawa ng prayer ng taong matuwid. Halimbawa, si Elijah, tao din siya tulad natin, nagpray siyang mabuti na wag umulan at hindi nga umulan sa loob ng 3 years and 6 months. Tapos nagpray naman siya na umulan at umulan nga at nagbunga ang mga tanim. Idugtong ko na po itong verse 19 hanggang 20 po. Sabi po sa verse 19, mga kapatid, kung meron sa inyong lumalayo sa katotohanan at merong tumulong sa kanya na magbalik, tandaan nyo ito. Kung sino man ang tumulong sa makasalanan na talikuran yung mga mali niya, nagliligtas siya o nililigtas niya sa kamatayan ang kaluluwa ng taong yun at mapapatawad ang maraming kasalanan.
Amen and amen. Salamat sa salita ng ating Diyos. Dito mga kapatid, sinasabi sa atin ng Diyos na ano man yung pinagdadaanan natin, ano man yung nararanasan, nararamdaman natin sa buhay o sa ating katawan, mga kapatid, sabi dito, mag-pray tayo. Sabi pa dito, kung masaya ka, umawit ka ng papuri sa Diyos. At kung may sakit ka, sabi rito, ipatawag nila ang mga leaders sa church para ipag-pray sila at pahiram sila ng langis sa pangalan ng Panginoon, ng ating Panginoong Yesus. Ang lahat ng yan ay dapat nating gawin. Pag nahihirapan, nasasaktan, nalulungkot, pwede tayong lumapit sa ating Diyos. Pwede tayong magsabi lahat. Pwede nating sabihin sa Diyos. Dahil wala naman talagang nalilihim sa Kanya. Pero kailangan pa rin natin itong sabihin sa Kanya kung ano yung nilalaman ng puso natin, kung ano yung nararamdaman natin physically, mga kapatid. At sabi nga rito, kung may sakit ka, patawag mo yung mga leaders ng church. Humingi ka ng panalangin at pairan daw ng langis, sabi dito. Sa pangalan siyempre ng ating Panginoong Hesus at di kayo gagaling. At kung may kasalanan man o kung nagkasala ka, patatawarin ka ng Diyos kung hihingi ka ng buong puso at kaluluwa ng tawad sa ating Diyos. Makikinig siya. Hindi niya tayo pababayaan. Lalo na makita niya yung ating puso na talagang tayo ay nagtitiwala sa ating Diyos. Kaya ulitin ko lang verse 16, sabi rito, kaya ipagtapat nyo sa isa't isa ang mga kasalanan nyo at ipag-pray nyo ang isa't isa para gumaling kayo. Mabisa at malaki ang nagagawa ng prayer ng taong matuwid. Kung talagang ito yung pinatawag nyo sa inyong tahanan na mga leaders ng church, talagang kilala nyo siya at talagang malalim ito sa Diyos, talagang sumusunod ito sa Diyos, no, talagang tunay at tapat na lingkod ng Diyos, sigurado po pag pinag-pray niya tayo na gumaling at sa paniniwala nyo, sa pananampalataya nyo sa Diyos, makikinig ang Diyos at pagagalingin ka. Pagagalingin tayo, patatawarin tayo ng ating Diyos. Hinalimbawa dito si Prophet Elijah na nanalangin na wag umulan, hindi nga umulan for 3 years and 6 months. At nung mag-pray siya uli na umulan, ay umulan kaagad, mga kapatid. Sabi nga sa 19, mga kapatid, kung meron sa inyong lumayo sa katotohanan at merong tumulong sa kanya na makabalik, tandaan nyo ito, kung sino man ang tumulong sa makasalanan na talikuran yung mga mali niya, nagliligtas o nililigtas niya sa kamatayan ng kaluluwa ng taong yun. Sabi pa, at mapapatawad ang maraming kasalanan. Yan ang dapat natin gawin, mga kapatid, na iligtas una na yung ating mga mahal sa buhay, no? Para maligtas yung kanilang kaluluwa at mapatawad sa mga kasalanan. Kailangan natin silang tulungan na magbalik loob sa ating Diyos. Yan ang dapat natin gawin. Yan ang trabaho natin, lalo-lalo na ng mga leaders, mga kapatid, ng mga bishop, pastors. Yan talaga ang kanilang trabaho, mga kapatid, na binigay ng Diyos sa kanila. Ang mag-share ng salita ng Diyos, ipag-pray ang mga tao na patawarin, palakasin, pagalingin, biyayaan. At yan din ay pwede natin din gawin, mga kapatid. Pwede natin din ipag-pray yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga kapwa. Kahit pa yung may mga tao na nakagawa sa atin ng hindi maganda, pwede natin silang ipag-pray. Pwede natin silang ihingi ng tawad sa Diyos. At pwede natin sabihin na hipuin mo rin siya, Lord, para humingi sa iyo ng tawad, para magbalik loob siya sa iyo, Lord. Or Lord, pwede mo po akong gamitin, pero turuan mo po ako, samahan, gabayan, bigyan ng karunungan at kaalaman, Lord, para tama na masabi ko ang inyong salita. Pwede natin gawin lahat yun, mga kapatid. Sa tulong siyempre ng ating Diyos, ay pagkaya ng hiningi natin na nanggagaling sa ating puso at kaluluwa, hindi tayo pababayaan
ng ating Diyos. Kaya hindi masamang humingi ng panalangin sa mga taong kakilala natin o leaders ng church, pero kinakailangan din na tayo mismo ang lalapit sa ating Diyos. Tayo mismo ang hihingi ng tawad, hihingi ng tulong, hihingi ng kagalingan, hihingi ng biyaya. Tayo mismo ang lalapit. Tapos sa tulong din ng ating mga leaders sa church, diba? Aabot sa langit, aabot sa Diyos yung ating panalangin. Basta ulitin ko lang, basta ang panalangin natin ay nanggagaling sa ating puso, mga kapatid, na walang pagdududa, na walang alinlangan, hindi nagdadalawang isip, mga kapatid, maririnig tayo ng ating Diyos. At hingin din natin yung pangako ng Diyos sa atin, yung plano niya, dahil may plano siya sa atin. Jeremiah 29:11, mga kapatid, di ba? Alam niyo po yun. Pwede natin banggitin, di ba, Lord, may pangako ka po sa akin, Lord. May pangako ka po sa amin. Sabi mo sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Di ba? Yun ang gusto ng Diyos sa atin eh. Kaya pwede tayong lumapit. Basta meron tayong tunay na pagtitiwala sa Kanya. Meron tayong pagmamahal, pagsunod sa ating Diyos na nagbigay buhay sa atin. Maririnig niya tayo, ibibigay niya yung panalangin natin. At sure po, yung plano niya ay pagkakaloob niya sa ating lahat. Salamat sa ating Diyos, sa ating pag-aaral ngayong umagang ito. Natapos na po natin ang Santiago o James, mga kapatid. So hanggang sa susunod nating pag-aaral, I pray na nandyan kayo at madagdagan kayong makinig nitong ating pag-aaral na ito. Salamat sa Diyos at salamat din sa inyo, mga kapatid, at muli tayong mananalangin ngayong umagang ito. Samahan niyo po ulit ako. Magsiyo po tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Ama naming banal, muli kami nagpapasalamat sa umagang ito sa iyong salita na aming napag-aralan. Salamat po, Lord, tinuruan mo na naman kami na kami ay manalangin sa lahat ng oras. At magpuri kung kami ay masayang masaya, Lord. Magpuri kami sa iyo, umawit kami ng papuri sa iyo, Lord. Yan ang tinuturo mo sa amin. At kung kami may sakit at karamdaman, Lord, ipatawag namin yung aming mga leaders ng simbahan para ipag-pray kami at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoong Yesus. Maraming salamat po, Lord. Dito tinuturo mo rin kung kami hihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan ng buong puso at kaluluwa. Sabi mo po, patatawarin mo po kami, Lord. Kaya, Lord, anuman yung aming kasalanan na nagawa noon pa hanggang ngayon, sa aming mga pagkakamali po, sa aming mga pagkukulang sa inyo, Lord, patawarin mo po kami lahat. Patawarin mo po ang bawat isa na narito ngayon, Lord God. Pati yung aming pamilya, mga mahal sa buhay. Lord, pati yung aming mga kaibigan, lahat ng tao, Lord, I pray patawarin mo po sa lahat ng kanilang kasalanan. Forgive us all, O God. Forgive us, Lord. And Lord, kung sino man dito yung may mga sakit at karamdaman, Lord, I pray na pagalingin mo po sila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Sino man yung mga nahihirapan, Lord, tulungan mo po sila. Turuan mo po sila, gabayan mo po sila, proteksyonan mo po sila. At muli silang palakasin, ayusin ang kanilang mga buhay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, kiniklaim namin na ang lahat ng aming pangangailangan, nararanasan, nararamdaman physically, Lord, ito po ay pinagaling mo na at binigay na yung aming mga pangangailangan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At lagi mo pong ipaalala, Lord, at turuan kami na manalangin ng maayos at tama, Lord. Lord, dagdagan mo po yung aming mga pananampalataya. Lord, turuan mo po ang iyong mga lingkod na maglingkod ng maayos, tama at tapat sa iyo, O God. In Jesus' name. In Jesus' name. Maraming salamat po muli sa katagumpayan ng aming gawain ito. Lord,
hanggang sa mga susunod pa naming mga gawain. Maraming gawain, Lord God. I pray na samahan mo po kami, turuan at gabayan mo po kami, Lord, para laging tagumpay ang aming gawain. In Jesus' name. Salamat po muli, Lord. Pinagpapasalamat ko na ang lahat ng biyayang ipagkakaloob mo sa aming lahat, Lord. Kiniklaim namin yan na magiging maayos, masaya, masagana, payapa at tagumpay ang aming mga buhay. Lalo na, Lord, ang buhay ng iyong mga pinili, Lord. Ang iyong bansang pinili, ang Israel. Magiging maayos na ang kanilang bansa. Wala nang kaguluhan, Lord. Magiging masaya na ulit sila, masagana, payapa at tagumpay po sila. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Lord, sa pagtugon mo ng panalangin ito. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagmamahal, O Diyos. Salamat po. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po, Lord. Salamat po, salamat po, salamat po. Salamat po mga kapatid na nandyan kayo palagi at handang makinig ng salita ng Diyos. Nagbibigay talaga kayo ng oras. Huwag kayo mag-alala. Dahil hindi masasayang ang ating mga ginagawang ito para sa Diyos. Hindi ito masasayang. Dahil ang Diyos ang magre-reward sa inyo at sa ating lahat. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.